The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The- Good morning mga karadyo Agri. We are back on another episode of Wanna Know, your weekly dose of gender power, still here on Radyo Agri 90.1, Filmek Kasaganaan para sa Bayan. We are live on air and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmek. And we are your hosts for today and forever. I am Alagad from the Gender and Development Secretariat. At ako naman po si Alagad Rocky from Gender and Development Secretariat. And I am Alagad Noel from the Applied Communication Division at mula po sa aming programa ay gusto rin po naming ipahatid ang mainit na pagbati sa buong Filmek community na pinangungunahan po ng aming Director 4, Dr. Junicia G. Alvindia, and our Director 3, Sir Joel Dator, to our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and of course, our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Good morning po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga miyembro po ng ating CAD Executive Committee at higit po sa lahat sa ating pong members ng Gender and Development Technical Working Group mula po sa iba't ibang division sa pangunguna ng ating pong God Focal Person and Radyo Agri Station Manager, Ma'am Bess G. Magararo. Pagbati din sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, gaya ng Philippine Commission on Women, our fellow Gadvocates at sa mga nakasubaybay sa ating programa ngayong umaga. And ayan. So, medyo matagal-tagal rin no, na bago tayo nakabalik dito sa ating programa no, na Wanna Know. And over 1 month na rin, no? More than a month na rin since yung last episode nga natin. So, last episode nga po, December 2, 2025, ay sinamahan tayo ni na Police Senior Master Sergeant Mel C. V. Hipolito and Police Master Sergeant Gladys Neri from the Philippine National Police sa City of Muñoz no, sa isang radio interview session patungkol sa Republic Act number 11313 Safe Spaces Act or mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ayan, kabilang po ito sa ating observance ng 18-day campaign to end violence against women tuwing November 25 hanggang December 12. Taon-taon, alinsunod yan sa Proclamation number 1172 Series of 2006. So, pinag-usapan po natin dyan yung scope and coverage ng batas, implementation and enforcement, reporting and legal process, digital or online harassment, workplace and school policies, social impact and awareness. So ating pong recurring theme for 18-day campaign is yung 2022 for 2022 to 2027 is United for a Bao Free Philippines. And for those who miss no yung ating latest episodes ng Wanna Know, you can still watch the replay via our YouTube channel Radyo Agri 90.1 FM Filmek, and every Sunday po pwede nyo rin pong abangan same time slot 10 to 11 AM. Every Sunday, mapapanood nyo po ang mga replays ng Wanna Know, your weekly dose of gender power. So, twice na nila na mapapakinggan every week ang ating programa on air via 90.1 FM. So, pag-uusapan naman natin ngayon ay yung International Year of Woman Farmer. So, siguro sa atin marami yung hindi pa nakakaalam nito kasi first time pa lang na magkakaroon ng ganito globally. So, ano nga ba itong International Year of the Woman Farmer? So, idiniklara ng United Nations ang taong 2026 bilang International Year of the Woman Farmer o IYWF 2026 upang bigyan pansin at kilalanin yung napakahalagang papel ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura at pagkain. So mula nga sa pagtatanim at produksyon ng pagkain hanggang sa pagproproseso at kalakalan, malaki yung ambag ng mga kababaihang magsasaka. Ngunit madalas ay hindi ito napapansin o nabibigyan ng sapat na pagkilala, no? So, yung mga babae magsasaka natin ay mahalaga sa seguridad ng pagkain, nutrisyon at
katatagan ng kabuhayan at ekonomiya, lalo na sa mga komunidad at kanayunan. So, kung gaano ka-importante yung ating mga kalalakihang magsasaka, is ganun din yung ating mga kababaihang magsasaka. Kasi nga, both male and female, dito sa larangan na ito, ay merong mga separate na or unique na ambag, no, pagdating dito sa field ng agriculture. So, sa kabila nito, marami pa rin yung sa mga kababaihan nating magsasaka yung nahaharap pa din sa hindi pantay na akses sa lupa, puhunan, teknolohiya, kaalaman at oportunidad. So, sa pamamagitan nga nung IYWF 2026, layunin ng United Nations na magmulat ng kamalayan at hikayatin yung mga government na magkaroon ng konkretong aksyon upang mabawasan yung agwat ng kasarian sa agrikultura at mapabuti pa yung kabuhayan ng mga kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. So, ito nga isang worldwide observance na ginawa nga ng United Nations. So, si Food and Agriculture Organization yung nag-lead nito. Sila yung nag-launch ng IYWF noong December 4, 2025. So, ito nga isang global campaign na naglalayon nga na ma-recognize yung ating mga kababaihan sa kanilang indispensable or hindi mapapalitan na mga contribution sa agriculture na kadalasan ay hindi na ganun natitingnan or na-overlook natin pagdating sa global agri-food systems, at also to galvanize yung mga efforts para naman nga, kagaya na banggit kanina, to close yung tinatawag nating gender gaps. Ayan, so designated by the UN Assembly in 2024, itong International Year ay naglalayon na bigyan ng spotlight yung realities o yung katotohanan na kinakaharap ng mga kababaihang farmers, and to drive policy reforms and investment to advance gender equality, empower women, and build more resilient agri-food systems. So, kasama nga ng FAO, yung iba pang Rome-based na UN agencies katulad ng International Fund for Agriculture Development or IFAD, and the World Food Program or WFP to coordinate yung mga activities throughout this 2026. So, women make up a significant share pagdating sa world's agricultural workforce and are indispensable across agri-food value chains. So, maaaring from production and processing to distribution and trade, merong malaking role na ginagampanan yung mga kababaihan pagdating sa household, food security, and nutrition. Noong ngang 2021, agri-food systems employed 40% of working women globally. So, nearly equal to men na nga daw, diba? So, despite this, sa kabila po nito, yung mga contribution ng mga kababaihan ay nananatiling parang undervalued. Ayan, hindi natin nakikita or nabibigyan ng pansin and ng importansya. And their working conditions are minsan mas mahirap, ganyan. So, pwedeng irregular or informal na work setting like part-time, low-paid, labor-intensive, and highly vulnerable. So, they continue to face systemic barriers, including yung limited access to land, finance, technologies, education, extension services, and participation in decision-making sa all levels. So, parang yung campaign na ito is buong taon, na paghahandaan talaga ng mga leaders, mga kapwa, fellow advocates, and also yung mga agency na talagang meron silang gender and development program within their institution na nag-i-aim din na mapataas talaga yung or ma-eliminate talaga yung gender gaps na hanggang ngayon is talagang meron pa din. So, ito nga pong campaign na ito, yung International Year of the Woman Farmer, ay nilaunch during a ceremony held sa 179th session of the Food and Agriculture Organization or Organization Council. So, si FAO Chief Economist Maximo Torero ay nag-warn siya na yung progress on women's empowerment in
agri-food systems has installed over the past decade. So in his exact words, the cost of inaction is enormous. So we know from recent estimates that closing the gaps between men and women in agriculture could raise global GDP by $1 trillion and reduce food insecurity for 45 million people. So parang sinasabi niya dito, sa madaling sabi is, sa simple way lang no, na pag-eliminate ng gender gaps or pag-decrease no, nung gender inequality between men and women, is malaki yung magiging impact niya sa global GDP. So yun nga, natataas sa $1 trillion, no? And marireduce din yung food insecurity na na-experience no, ng higit 40 million people around the world. And in-emphasize din niya na yung observance na ito ng International Year of the Woman Farmer sa buong 2026 is far beyond celebration. So hindi lang dapat ngayong taon, no, beyond 2026, sabi nga natin, di ba, sa mga previous episodes natin, talagang imposible no, na maalis talaga yung mga ganito, especially for example yung mga anong tawag doon, alagatin, yung parang mga biases, di ba? So by 2030 talagang hindi pa talaga siya ma-achieve. So pero with continuous efforts no, and pagtutulungan ng bawat ahensya, bawat bansa, possible na ma-achieve talaga siya. Pero yun nga, kung tulong-tulong and kung sa sarili natin meron tayong gagawin na step ba or kahit man lang ba small contribution, no, pwede siyang magkaroon ng big impact. So exact words din niya from economist Maximo Torero ay kailangan din no, na bringing policy attention to the multidimensional challenges that women farmers face and promoting legal reforms and policy and programmatic action that allow women to have equal land rights, equal access to finance, and sa technology ngayon, di ba, mga modern technologies, and of course, yung mga extension services, and also sa decision making na hindi lang, usually, di ba, mga kalalakihan yung sa decision making. So, once na nabigyan ng mga ganitong access or ganitong opportunity yung mga kababaihan, we believe no that they can do more as long as they are yun nga provided with the same opportunity as men have. And ito nga din pong event na ito is co-organized by Jordan and Ireland, and yung mga representative nila si FAO Regional Goodwill Ambassador for Near East and North Africa Princess Basma bint Ali and Maria Dun, Assistant Secretary General at Ireland's Department of Agriculture and Food and Marine. And in her exact words nga din no, sa kanyang closing remarks, ay siya emphasized no, yung needs ng mga women farmers is talagang maging priority siya, hindi lang ngayong taon na ito, kundi beyond 2026 pa. So throughout 2026, the International Year will move from today's sharing of personal stories and discussions to practical work. Yun nga yung mga national policies, hinihikayat no, yung mga iba't ibang departamento, no, and community partnerships, mga research, investment and dialogue between farmers, cooperatives, governments, finance institutions, mga youth networks. Ayan, mahalaga din no, kasi sa youth no, na mahalaga din na matutunan nila para in the near future ay kung ano yung mga nasimulan no, ay mapagpatuloy nila. And of course, yung mga universities din. So the goal is simple, turn commitment into practice and practice into measurable impacts. Yun nga yung sabi ni Deputy Director General Beth Becdol sa kanyang closing remarks during sa launching ng International Year of the Woman Farmer. So, ano nga ba yung purpose naman at goals ng International Year of the Woman Farmer for 2026? So, una dito, raise global awareness of the vital but often
unrecognized roles na ginagampanan nga ng mga kababaihan sa agrikultura and sa ating agri-food system. So, kasama na dito yung promotion, production, processing, trade, and leadership, no? So, pangalawa naman is highlight na yung mga challenges na kinakaharap ng mga kababaihan nating farmers, kagaya ng limited access to land, sa finance, technology, markets, training, and also yung decision-making roles. And then, pangatlo, yung to promote yung policy reforms, kanina nga binabanggit ng ating mga higher ups dun sa FAO, no, na ito yung gusto nilang mangyari by doing this International Year of Women Farmer is to also raise awareness, highlight yung mga gaps, mga challenges, and ito nga pinakamahalaga yung magkaroon tayo ng mga reforma, no, sa existing na mga kinakaharap na mga kababaihan, so that yun nga nabanggit ni Alagad Noel, magkaroon din ng support and magampanan nila ba yung talagang role nila in their fullest potential, no. So yun, policy reforms nga, investments din, and action nga na nag-empower sa mga kababaihan in order to close yung tinatawag nga nating gender gaps, and also para ma-strengthen yung food security, nutrition in rural economies, and also yung gender equality. Kasi nga, kanina din, kapag ka nga well-supported yung ating mga kababaihan, binanggit naman na din ng ating mga official sa FAO na nagkakaroon din ito ng malaking impact pagdating sa ekonomiya, specifically nga sa global GDP, no? Ayan, so who is a woman farmer? So sino yung pinag-uusapan natin dito na mga kababaihan na magsasaka? So yung mga women farmers can work in diverse roles across agri-food systems and come from all backgrounds. Maaaring sila yung mga kabataan, older women, or from indigenous people, women in local communities, women with disabilities, and refugee and displaced women. So, sila yung mga smallholder producers, mga agricultural laborers, fishers, and fish workers, beekeepers, or mga nagpapastol ng mga tupa, ganyan, processors, traders, women in agricultural sciences, rural entrepreneurs, traditional knowledge holders, and marami pang iba. So, whether in formal or informal work, with or without land ownership, basta nagtatrabaho sila under agricultural and yung food security nga, sila yung matatawag natin ng mga women farmers. So, according nga sa recent FAO reports ng The Status of Women in Agri-Food Systems and Unjust Climate, pinapakita nito yung scale of gender inequality and disproportionate climate risk na kinakaharap ng mga kababaihan. So, sa pamamagitan nga ng mga report na to, na-highlight yung mga structural barriers, limiting women's productivity, income, access to resources, and yung resilience. And ilan nga sa mga barriers, no, Alagad Rocky, na nabanggit mo is or mga challenges na nakita dito sa report na ito is yung sinasabi nga nila na yung women farmers daw typically they work on smaller plots of land compared sa mga kalalakihan, no. So mas maliit yung land na sinasaka nila compared sa mga kalalakihan, or even na pantay nga sila ng land na sukat ng land na sinasaka, meron pa ding gender gap, no, na meron pa ding gender gap in land productivity. So yun nga ay umaabot sa 24% na gender gap. So isa rin, no, sa mga nakita na may malaking epekto is yung pagbabago sa klima, so climate change, na yung kada araw-araw na there's an extreme high in temperature ay nagre-reduce or nababawasan yung total or yung value ng crops na na-produce ng kababaihan by 3% relative to men. And sinasabi nga rin na kahit tumaas lang daw ng 1 degree Celsius yung temperature, associated na siya sa 34% reduction sa total income ng female-headed households relative to those of male-headed households. And women engaged in wage employment in agri-food systems earn 78 cents for every dollar that men earn. So parang sabihin natin na yung isang lalaki, no, farmer na lalaki is kumita siya ng 100 pesos, no. For example lang po ito, 100 pesos in a day.
yung kababaihan naman, although ginawa niya yung same work na ginawa ng lalaki, no, na farmer, is around 70 pesos lang yung ma-earn nung female farmer na yun. So, talagang makikita, no, na dun pa lang is may gender gap. So, hindi naman sinasabi na kaya mababa yung kinikita ng babaeng farmer is because mahina siya or mas konti yung ginagawa niya. Pero, nangyayari yun kasi gender gap exists. So, yun yung kailangan talaga na mabago, no, sa society and sa agriculture or sa kung ganun man yung kalakaran pa rin ngayon sa agriculture sector. In addition to that nga, yung unpaid care work din na pinaperform ng mga kababaihan natin at mga batang babae ay nagko-contribute sa at least $10.8 trillion, no, or 600 trillion pesos, napakalaki, no, to the global economy annually. So, grabe. Talaga kung bibigyan natin ng monetary value or yung talagang halaga ba nung tinatrabaho ng mga care work ng mga kababaihan natin is ganito pala yung magiging kikitain or ganito yung kanyang magiging total value, no. So next dyan is reducing gender disparity sa employment, education, and income ay makaka-eliminate daw ng 52% of the food insecurity gap, which is consistently mas mataas nga among sa ating mga kababaihan. And next dyan is empowering rural women sa pamamagitan nga ng mga ating development interventions ay makakatulong sa pagtaas ng kanilang mga kita for 58 million more people and also makakapag-boost din ng kanilang resilience for 235 million. So, dun pa lang, no, sa report na yun, no, marami na tayo actually pwedeng pag-usapan. Although, medyo medyo mabigat din yung mga data since data ay pinag-uusapan natin na mga percentage yun nga, based sa reports ng Food and Agriculture Organization of the United Nations. And parang din, no, throughout the year, no, marami rin tayong ma-discuss ulit na mga topics nga regarding sa gender inequality. And yun siguro yung magiging focus kasi nga throughout the whole year lagi natin sinasabi that because diba, parang baka nagsasawa na yung mga listeners ng Wanna Know, ganyan, kasi every time na may bago tayong episode is na o-open pa rin natin yung topics ng gender equality, mga gender gaps, mga stereotypes, kasi nga they still exist. So hope sana sa atin, no, hindi rin tayo magsawa na paulit-ulit tayo. And hopefully din yung mga listeners ng Wanna Know is ganun din, no, hindi rin sila magsawa kasi talagang every time na mag-i-air tayo, maririnig nila itong mga terms na ganito. So, ayan. Mga Karadyo Agri, we'll discuss more about our topic. Stay tuned, and Wanna Know will return after our short break. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong mga host. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Rocky. At ako po si Alagad Tin.
At kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. And kung may mga na-miss po kayo na episodes ng Wanna Know, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And every Sunday po, mayroon din po kaming on-air replays via 90.1 FM sa Wanna Know pa rin po, your weekly dose of gender power. And to continue our topic for today, ang topic nga po natin ay International Year of the Woman Farmer. Kaninang sa part 1 po ng ating episode na ito today ay na-discuss natin yung mga purpose and goals of kung bakit nga ba itinalaga itong International Year of the Woman Farmer. Kung bakit nga ba 2026 yung napili nilang year. And na-discuss din natin ano nga ba yung definition ng woman farmer. Sino-sino ba yung mga kabilang sa sino ba yung matatawag na woman farmer. So nabanggit ni Alagad Rocky kanina na kahit nga wala kang pagmamay-ari na lupa or as long as nagsasaka ka, ganyan, you are considered a woman farmer. And sila yung mga mga talagang recipient dapat ng mga policy reforms na magagawa or mababago ngayong taon na to really improve yung kanilang yung livelihood nila, and mabigyan talaga sila ng equal opportunity as women, as men does. So, to continue, ano nga ba yung iba pang data or mga key stats, no? So, ayan, babalik na naman ulit tayo sa mga data. So, this is still from a data from the report. Tama ba ko, Alagad Team? So, sa Women in Global Agriculture, ano nga ba yung mga key stats, no? So, para naman meron tayong idea kung bakit nga ba talaga nag-exist or paano nga ba natin nasabi na talagang meron pa din mga gender gaps, gender biases, and stereotypes na meron sa agriculture sector. Ayan, so pagdating sa global agriculture, sa mga women farmer, ito yung mga key stats na naggaling sa FAO. Kung bakit nga rin natin or bakit siguro nila nakita itong need na magkaroon nitong International Year of Women Farmer. So, unang-una sa pagdating sa global agriculture, sinasabi na women make up 41% of the global agri-food workforce. So, nabanggit ko nga kanina, almost half or almost equal of the male population or male men farmer ang workforce na agriculture. So, pagdating naman sa global food supply, women contribute to 50% of global food supply. And in developing countries, they produce 60 to 80% of food. So, pagdating naman sa local na data dito sa Pilipinas, women's share of agriculture employment ay umaabot siya sa 24.6% of the agricultural sector workforce in the Philippines according to PSA 2022. So, mas mababa kumpara sa global, pero malaki na rin siya para dito sa Pilipinas, since ang Pilipinas ay isa rin sa mga nagpo-produce nga ng mga agricultural crops. Ayan. So this may understate their actual involvement because unpaid family work is hindi nga siya counted yung mga nabanggit kanina ni Alagatin na mga household chores, ganyan, mga ibang responsibilities na hindi na de-declare na pwede rin siyang magkaroon ng value. So, pagdating naman sa land ownership, only about 13% of the female agricultural population report ang meron na mga sarili nilang mga titulo or mga rights over agricultural land. So, mababa rin kung kumpara sa 24.6% sabihin na natin ng mga kababaihan in agriculture, only 13.4% lang ng mga kababaihan yung merong mga sariling lupain. So, it is significantly lower share than men na merong 29.8% of land ownership.
And siguro balik ulit tayo, no? Ano ba yung mga challenges na talagang kinakaharap ng mga kababaihang magsasaka. So nabanggit ni Alagad Rocky kanina yung unpaid work, no, sa mga yung kanilang family responsibilities, yung mga household chores. Kaya nagkakaroon ng double burden. So yung tinatawag natin double burden, parang nabanggit na rin natin to sa mga previous episodes multiple natin. No? burden. So ayan, may tinatawag po tayong double burden or multiple burden na yun nga, nagmamanage ka ng both agricultural and household responsibilities. Parang, for example, during the day, or actually, before ka mag-start, no, sa yung task, no, sa farm, is, syempre, pagkagising mo, asikasuhin mo muna yung family mo, yung anak mo na papasok sa school. And then, after that, is yung daytime mo na trabaho, which is yung sa farm. And after farm is babalik ka ulit sa household chores. So kaya nagkakaroon talaga ng double burden or multiple burden. Na nabanggit nga kanina ni Alagad Rocky din, and nabanggit mo rin Alagad Tin, na ito nga mga unpaid work na ito could increase din talaga yung, or could contribute talaga sa pagtaas, no, ng ating GDP. And yun nga din, another challenge, no, na kinakaharap ng mga kababaihang magsasaka is yung limited land ownership. I-emphasize na lang ulit natin or reiterate natin yung challenge na ito na nagre-restrict, no, sa access ng mga kababaihan sa credit, and yun nga din, especially sa decision making. And sinasabi nga rin na approximately 51% of rural women or 15 plus years old na mga kababaihan ay wala silang mobile phone. So yan po ay galing sa NSO na data po nila, na ito naman ay naglilimit, no, sa mga advisories. So wala silang masyadong access, no, sa mga information or knowledge na potentially makakatulong sa kanila. And yun nga din, nabanggit ko kanina yung sa epekto ng climate, no? Kasi very vulnerable yung mga kababaihan din sa climate, na women bear the brunt of climate impacts, especially in drought and flood-prone areas. And lastly, na challenge ay na kinakaharap ng mga kababaihan yung insufficient financing. So yung microfinance, nag-exist siya, but it lacks a scale for long-term investments. So, bakit nga ba kailangan mag-focus lang sa women farmers? Kasi diba, marami din namang ibang women or mga kababaihan sa ibang sector. So, bakit nga ba women, specifically women farmers? So, to give knowledge o tungkol dyan or explanation, sa unang-una dito is yung mga kababaihan nga natin ay tinuturing nating pillars ng food security and nutrition. So, yung ating women farmers ay yun nga, ginagampanan niya yung dual role as producers and also caregivers sa bahay. So, ito ay nagkakaroon ng direktang connection between agricultural production and yung also tinatawag nga natin na household food security and nutrition outcomes, no? So, given yung ating mga ebidensya, no, na mga kababaihan daw ay consistently na nagpapakita ng yung mga kababaihan ay merong greater control pagdating sa ating productive resources and income. Household experience, improved dietary diversity. So, yun nga, kapag yung mga kababaihan nga daw yung may hawak ng kanyang budget pagdating sa pagkain, yung mga naiahahain na mga pagkain ay proven daw na merong dietary diversity, and syempre nakaka-contribute ito sa nutrition ng kanilang mga anak, and syempre kapag malusog yung bata ay syempre makakapag-focus siya lalo sa kanyang pag-aaral. So parang sila rin kasi yung nakakaalam, no, sa needs. Sa needs, o kung ano ba yung mga kailangan sa bahay, ganyan. And kung pasok ba sa budget yung ganitong
Menu. Kailangan nila talaga sa araw na yon, di ba? Kasya ba sa yung budget na to sa isang araw, sa isang linggo, ganyan. So, although ngayon naman sa modern setting, talagang yung mga kababaihan na yung humahawak ng finances, no. Hindi naman natin sinasabi na yun nga na yung previous na babanggit din natin na mga dahil under yung male spouse sa female spouse. Hindi naman ganun kasi parang yun parang bigayan lang din, di ba? So, at least merong, yun nga, gaya ng sabi mo, Alagati, may kanya-kanyang role talaga sa household. And ang importante lang talaga is magbigay ng equal opportunity para walang may iwan din. Walang may iwan, and also hindi siya nagiging ugat ng away ba. Tama, ano. So, despite nga ng mga nabanggit natin kanina, no, meron pa ding gender gap pagdating sa agriculture nga na nakakapag-contribute dito sa ating lower productivity and resilience, no. So, kapag na-close natin tong mga gender gap, ay paulit natin sinasabi na it will significantly increase or mapapataas pa niyo yung agricultural output, and also given that makakapagbawas din tayo sa kagutuman, especially nga din sa mga rural and vulnerable communities. And nabanggit mo agad din, no, yung persistent gender gaps. Meron din kasi siya, no, sa yun nga sa access sa lupa and ownership. And yun yung isa kasi siya sa mga pinaka-pressing issues na hina-highlight ng observance na ito ng International Year of the Woman Farmer, yung inequality sa land ownership and tenure securities. And most countries, yung mga kababaihan na nagsasaka, hindi talaga sa kanila or hindi sila nagmamay-ari ng lupa na yun. And yun yung mga reason na naglilimit sa kanilang ability na magkaroon ng access sa credit and insurance. Hindi rin sila nakakapag-invest sa mga productivity enhancing technologies, although sa atin nga dito sa PhilMec, meron tayong mga women-friendly technologies na pwedeng makatulong sa kanila. So, we hope sa ating Gender and Development Program ay magkaroon talaga tayo ng, although meron naman talaga tayong direct na parang natutulungan ng mga cooperative. So, at least may mga cooperative, mga women-led cooperative na talagang nagkaroon ng improvement sa kanilang livelihood or nagkaroon ng increase sa kanilang production and sa kanilang kita. And yun nga din, dahil sa persistent gender gaps in access and ownership, ay hindi nakakapag-participate fully yung mga kababaihang magsasaka sa mga value chains. And hindi rin sila nakakapag-build ng long-term economic security. And beyond land naman daw, isa rin sa mga kinakarap ng mga kababaihan is yung restricted access nila sa quality inputs, mechanization, climate information, digital tools. Sinasabi nga natin kanina na almost approximately 51% ng mga rural women ay walang access sa information, sa digital information, since wala nga silang digital tools. And sa extension services also yun din, and also because na nga rin sa gender norms and time poverty and also yung mga institutional biases, no. So dahil yung ibang mga leaders is mas prefer nila yung mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan when it comes to leadership, di ba? Although mapapansin din naman natin ngayon sa mga cooperative is pag lalaki yung kanilang president, meron silang female naman na parang manager. So, and ayun, yung mga ganun bang mga situation ngayon sa mga cooperative natin. Yan, so lastly,
Kung bakit tayo nagpo-focus sa women farmers, ano? So, ito po yung invisible and unpaid agricultural labor. In relation sa mga nabanggit nga po natin kanina, ano, na halimbawa sa multiple burden. Kung bakit nasabi natin na mababa lang din yung kinikita ng mga kababaihan, kasi nga mostly informal, mga part-time, ganun. Kasi nga isinisingit lang nila yung time na yun. Aside from working sa kanilang mga trabaho sa bahay. Instead na magtrabaho sila full-time sa kanilang bahay, sa mga anak, sa mga responsibilities nila sa pamilya, nagtatrabaho din sila ng extra, ganun, di ba? Parang yung term nila dyan is para lang matustusan Yes. yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. So, hindi ko alam kung ano, pero sa amin kasi parang naririnig ko siya before. Yung word na yung word nga na yun na yung para matustusan yung pangangailangan sa araw na to is kailangan mo talagang mag hanap no ng ibang Ng iba pa. pagkakakitaan. Para extra, ganyan. So, yun nga yung isa sa mga reason ano, kung bakit mababa din yung value or hindi masyadong nabibigyan ng mataas nga na ano yung mga kababaihan. Kasi nga, they are expected to work dun sa kanilang mga bahay. And aside from that, masasabi din natin na ano, yung halimbawa sa asawa niya, meron siyang farm. Pero siya, since asawa siya, pwedeng tumulong. Pero in that case, wala siyang Hindi siya babayaran wala siyang kasi asawa siya. Yes, ganun. So unpaid labor 'yun, 'di ba? Pero agricultural in agriculture siya pero unpaid kasi nga tumulong lang siya. So ayun, so masasabi nga din daw natin na malaking proportion ng mga kababaihan sa agricultural work ay ganun nga unpaid or informal, including family labor, seed selection, post-harvest processing, and local marketing. Halimbawa yun sa post-harvest processing, yung pagre-repack ng mga ano nila, crops nila, ganyan, ng mga na-process nila na mga goods. And then local marketing, sila naman yung naman yung magbebenta sa mga market or sa ibang lugar. Ayan. So these contributions are frequently excluded from official labor statistics. Hindi siya nasasama sa labor statistics kasi nga unpaid siya. Yun. So wala siyang monetary Kaya value. mababa yung percentage natin kanina ng women farmer, no? Kasi nga, yun nga, hindi nila nakikita yung other mga ginagawa ng mga kababaihan. So, ayan. So, itong mga to, it leads to underestimation of women's economic role, weak policy targeting, and yung limited social protection coverage. So, ito ngang International Year emphasizes the need for better data collection and gender-responsive indicators to make women's work visible and valued. So, sana mas mabigyan ng mga pag-process or paghanap ng mga data nga itong mga hindi nakikita ng mga bagay na ginagawa ng mga kababaihang farmers. And to summarize no yung kabuuan ng mga napag-usapan natin sa ating episode ngayon. So una is yun nga, women contribute significantly to the global food production and rural livelihoods, pero they often lack equal access to resources and opportunities kumpara sa mga kalalakihan. And supporting women farmers advances multiple UN Sustainable Development Goals, especially nga yung ating SDG number 5, gender equality, and to end na rin yung hunger and poverty. Yun nga, by achieving gender equality is nagiging nakaka-contribute na rin siya sa decrease no ng percentage ng hunger and poverty dito sa atin sa country natin sa Philippines. And yung observance nga na ito na International Year of the Woman Farmer, it encourages sharing knowledge gaya na nga ng ginagawa natin dito sa ating programa, and to strengthen yung networks and to scale up no yung mga existing na programs na successfully na nakapag-promote ng inclusive and resilient agri-food systems. So, ito nga International Year of the Woman Farmer ay parehong recognition at mandato, no? Nire-recognize nito yung indispensable na role ng mga kababaihan sa in feeding the world, and it mandates also yung ating mga governments, development partners, civil society, and also the private sectors, maging sa mga community to dismantle or to
makatulong to break itong ating mga structural barriers and also to invest na rin sa ating mga kababaihan na farmers as contributors or drivers of inclusive growth and sustainability. So, sa pamamagitan niyan, empowering women farmers is not only a matter of equity, but it is a strategic imperative for achieving food security and climate resilience na din and sustainable development worldwide. And yun yung kabuuan ng ating topic regarding sa International Year of the Woman Farmer. And although sabi ko kanina madami pa talagang pwedeng pag-usapan dito, so yun yung sigurong kailangan i-expect ng mga sumusubaybay sa atin sa meron ba? Meron si Pero Mama. if meron man, so yun yung mga pwede nilang abangan dito sa ating programa. And to announce na rin, no? So in March nga is expected na natin na to celebrate yung National Women's Month. So every month of March we celebrate yung National Women's Month. Parang last year, no, parang kaka-celebrate pa lang natin ng National Women's Month. Tapos biglang ang dumaan ulit yung panahon, 18-day campaign to end violence against women. And then ito na naman, National Women's Month. So ang bilis, no, nung mga pangyayari. Parang ang tagal nga rin nung parang joke nila lagi, di ba? Ang tagal ng January. Pero para sa akin kasi ang bilis kasi eto ulit tayo dito sa program natin. Although unfortunately nga nung January, supposedly we were supposed to have our first episode nga nung last week ng January, pero na forward na siya this month of February. So ayun, mabilis lang din yung mga araw, no, and siguro next episode pag-uusapan na naman natin yung mga team, of course, yung team ng National Women's Month, mahalaga yun. And although same pa rin naman, no, yung recurring team ng Philippine Commission on Women ngayon sa celebration ng National Women's Month, which is yung gender equality and inclusive society. So ayun din siguro yung mga dapat din, no, i-expect ng ating mga listeners. And hopefully na magkaroon din tayo ng mga parang interviews with yung mga hindi pa talaga natin na promote or na i-invite dito sa ating programa, kasi mahalaga din na manggaling sa kanila mismo ano nga ba yung mga insights nila, no, sa pagdating sa gender equality and inclusive society. So in their own way, paano ba sila nakakontribute? So yung mga women leaders, no, na hopefully mag-guest natin sa ating dito sa ating programa ng Wanna Know. Ayun, so dito po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaari po mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Vilmec. Pero nakalimutan ko pala, hindi pa pala yun yung announcement ko. Kasi yung announcement supposedly is yung branding guidelines wala. So, ayun nga, relative to that, yung sinabi ko kanina tungkol sa National Women's Month, yung branding guidelines is available na nga siya sa website, no, ng Philippine Commission on Women. So to our fellow advocates, you can visit yung official website ng PCW, pcw.gov.ph, to know more about the details of the National Women's Month celebration, and also to prepare early na rin, no, sa mga parang month-long preparation for the month-long celebration sa National Women's Month. So, for more gender and development updates, visit our official website, gad.philmec.gov.ph. Muli kami po ang mga alagad ng gender and development at ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power.